Inalmahan po ng Senate Media at ng iba pang grupo ng mga mamamahayag ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na karamihan sa media, bayaran. Nagsorry kalaunan si Marcoleta at sinabing hindi niya nilalahat ang media. Saksi, si Jamie Santos. Sa gitna ng pagdinig sa flood control scandal, bigla na lang pinaratangan ni Senador Rodante Marcoleta ang mga miyembro ng media. Kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Ayon kay Marcoleta, bakit hindi raw kino-question ng media ang 11 senador na paksyon ni Senador Win Gatchalian na wala anyang ginagawa para ituloy ang pagdinig. Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Ang pahayag na yan, mariing kinondena at pinalagaan ng Senate Media. Anya, hindi lang irresponsable ang pahayag, kundi isa raw itong reckless attack sa institusyon. Hindi rin daw makatarungan ng paninira sa media na posibleng maharap sa pananakot at panggigipit at nalalagay sa panganib ang buhay para lang magbigay impormasyon sa publiko at mapanagot ang nasa kapangyarihan. Ang paratang daw ni Marcoleta kung hindi suportado ng ebidensya ay nakasisira sa tiwala ng publiko sa lehitimong pamamahayag at lumilikha ng negatibong pagtingin sa media practitioners na nagtatrabaho lamang. Hindi rin daw dapat madamay ang media sa away politika o gamitin bilang collateral damage. Hindi nila masama at mahalaga naman sa isang demokrasya ang pagpuna sa media coverage, pero ibaan nila ang constructive criticism sa tahasang paninira sa mga mamamahayag. Hindi naman daw humihingi ng papuri ang media, pero deserve nila ang kalayaang makapag-report nang hindi binabansagan ng kung ano-ano, hindi binubuli at hindi isinasakripisyo sa labang politika ng iba. Kinundi na rin ng NUJP o National Union of Journalists of the Philippines ang pahayag ni Marcoleta. Layon daw nitong pahinain ng tiwala ng publiko sa media sa gitna ng di pagkakaunawaan ng mga paksyon sa Senado. Ang pagpinta raw sa media bilang partisan ay isa lamang distraction sa publiko mula sa mga totoong issue. Iginiit din nila sa publiko ang katapatan ng mga mamamahayag. Matapos ang pagdinig ay humingi ng pasensya si Marcoleta. Paglilinaw niya, hindi niya nilalahat ang media. Hindi ko po nilalahat. Wala akong sinabing the entire media ay bayaran. Wala po akong sinabing gano'n. Pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. Ang baha po ay galing sa bundok. Sa labas ng Senado, nagsagawa ng programa ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte. May dalang kabaong ang mga relista bilang simbolo raw ng kanilang pagtutol sa tinawag nilang Senate coup at umano'y paglabag sa mandato ng institusyon. Ako, si Jamie Santos, ang inyong saksi. Balak iakyat ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP sa Korte Suprema ang isyu ng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon naman sa Integrated Bar of the Philippines, valid o may bisa ang sesyon ng Gatchalian Block kahapon. Saksi, si Maki Pulido. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum. 12 lang ang senador na nasa plenaryo nang magsesyon sa Senado noong May 5, 2015. Pero nagdeklara ng quorum at ang binanggit na dahilan, Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country. And therefore, they are not counted as part of the quorum in accordance with the decision of the Supreme Court. There are 3 of our colleagues under detention and physically unable to attend. ang sesyon na yan ang isa sa mga batayang binanggit kahapon ni Senador Sherwin Gatchalian kaya may bisa ang quorum na idineklara nila kahapon. Ipinunto ang 1949 Supreme Court decision na Avellino versus Cuenco. Doon, hindi 24 o kabuuang bilang ng mga senador ang batayan para magka-quorum ang sesyon. May tinatawag na constitutional majority o ang quorum ay batay sa bilang ng mga senador na maaaring sapilitang dalhin sa Senado para magka-quorum. Yung nagtatago at yung nakakulong, nasa labas sila ng coercive powers ng Senado. Yung 22 lang, yung pwede theoretically pilitin na mag-attend ng sesyon. Hindi nila pwede pilitin si Senator Bato kasi hindi nila alam kung nasaan siya. Hindi rin naman nila pwede pilitin si Senator Jinggoy kasi nasa judiciary na siya. Doon sa kaso po ng Avellino versus Cuenco,
meron pong isang senador na nasa Amerika at ang isa naman ay admitted po siya sa isang hospital. Ngayon, kinumpute yung ang naging basihan ng baseline no, for purposes of determining the quorum was 22 senators. Pero ang paninindigan ng mga senador sa grupo ni Cayetano, iligal ang pagkahalal kay Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore. Kung merong 13 na boto na makakapagbigay at iba po ang iboboto, I would be more than willing to yield my position. Never po tayo nagkakapit po sa anumang posisyon, pero nandito po ako para ipakita na nandito po tayo at hindi pa po tayo nagre-resign. Dagdag ni Senadora Pia Cayetano, nakalagay sa Senate rules na ang mga officer of the Senate ay inihahalal ng majority vote ng lahat ng miyembro nito. Iba rin daw ang specifics ng kaso ng Avellino versus Cuenco. Ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP balak iakyat ang issue sa Korte Suprema. Sa 1987 Constitution, inihahalal ang Senate President sa bisa ng boto ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado. Para magka-quorum, ang ginamit na kataga sa saligang batas, majority of each house. Ayon sa Associate Dean ng UP College of Law, ang mga katagang all of the members ay ginagamit lamang ng saligang batas sa botohan ng Senate President. Pag all the members, 24 na yung batayan, kapag majority of the House no, or majority of the senators as yung modified version doon sa Senate rules, ang pagkakaintindi nun ay marahil yun yung constitutional majority ang tinitingnan. Sa pahayag ng Integrated Bar of the Philippines, alinsunod sa batas, ay may bisa ang sesyon kahapon. Kaya official acts din ang lahat ng ginawa ng Senado noong sesyong yon. Kaugnay naman sa sinabi ni Senadora Pia na iba ang specifics ng kaso sa Avellino versus Cuenco, ayon sa National President ng IBP na si Attorney Alan Panolong. We respect the opinion of Senator Pia Cayetano. Unang-una, tinanggihan ng Supreme Court na mag-rule on the merits ng kaso na yan. Because ang sabi nga niyan is, this is a political question. Ibig sabihin, internal problem yan ng Senado. Senado yan. Makihimatok, oo. Pero, because of a motion for reconsideration, ni-revisit nila yung factual case, everything. So, they ultimately ruled that 12 is a majority or a quorum of that 22. Dahil nga, in-apply nga doon yung doctrine of coercive jurisdiction. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Dumipensa para kay Father Flavie Villanueva ang organisasyong kasama niya sa pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Wala raw katotohanan ang mga alegasyon. Ito raw ay malisyoso, mapanira, at kawalan ng katarungan para sa isang paring naglilingkod sa may hirap at dumaramay sa pamilya ng mga biktima ng EJK. Hindi rin daw totoo ang alegasyong may nag-deliver sa isang simbahan sa Mindanao Avenue dahil walang simbahan sa lugar na tulad anila ng inilarawan ng umano'y mga saksi. Mayroon na anila silang legal na hakbang para panagutin ang mga tinawag nilang false witness.